Binabalik namin sa inyong pinakamataas na pagpuri, pagsamba at pagkakilas sa aming pangalan ng Jesus. Nagpunta sa Panginoon.
makakala ulit sa bawat visual. Kung worship na Lord ka. Habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o magkukupli, maging sarili ng pag-ibig. Sabi ng matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng ating puso. Hindi na mahirap ang pagkakaroon, patunay ang katapatan mo sa dalamhati at sa kagiguhan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulungan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking. Salamat, Panginoon. Salamat. Minsan sa pangabot ng Panginoon. Sing to you, Lord Jesus. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, mapapawi o maguguli, maging salig na galing, ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng ating puso. Patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulugan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulugan. Salamat, Panginoon, sa aking
Pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat. Sa'yo ang panguri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri Salamat! at pasasalamat. Sagalawati sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinaghisulot at salamat, Panginoon. Sa katugunan aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon. Salamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinaghisulot at salamat, Panginoon. Pagtutunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat, Panginoon.
Christ is my reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world that ever satisfies. To every child, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my only know. Joy, the joy of my salvation. And His hope will never fail. And His hope will never fail. Heaven is our hope. Heaven is our hope. To every storm. To every storm. My soul will sing, Jesus is King. To God be the glory. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I am decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no Panginoon, ang lahat ng papulit pagsampay para sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na Lord. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen!
all. Once more, ginagawa tayo. And very special kasi year-end natin. Yes. Dalawang kasi natin, belated. Nativity at saka New Year. Alanganin sa New Year, sobra sa Pasko. Kaya, natin ngayon is, popcorn sharing. Ano yung highlight ng 2024 na dapat mong pasalamatan sa Panginoon. Ang pinakabata. O, sino po yung magpa-pop up na kanyang testimony? Salamat sa Panginoon for 2024. Bibigyan ko kayo ng 20 seconds para sa 20. Ako pa nagpapasalamat po ako sa Lord kasi po, binigyan po ng Lord ng magandang kalusugan yung mama at papa ko. Actually po, wala po nakakaalam nung December 25 po ng gabi, sinugod namin si Papa sa ER. Kasi bigla po nagmanhid po, tapos chinek ko po yung pipi niya, tumaas po siya. Tapos nagpa-pray kami, Lord, sabi ko, Lord, salamat kasi, pero po, thank you pa rin po yung, nilalabas po ng bibig namin. Sabi ko, Lord, thank you kasi may itsya po si Papa, hindi po kami problema na, baka may extra ka pa ba? O kasi ER po, di ba po mas mahal po pagka, emergency. Wala po kaming nilabas kahit piso. Tapos po, yung laboratory po ni Papa, lahat po nag-normal po siya. Siguro po dahil sa pagod lang, tsaka ilang araw din po siyang walang tulog. Tapos ipapasalamat po ako sa Lord na dati po kasi pag nag-church po kami sa CCF, dati po namin sasakyan, wala po talaga yung aircon. Kaya po pagdating po kami sa may parking, pawis sa pawis po talaga kami, papasok kami ng CCF. Doon kami nagpapalamig. Doon po kami nagpapalamig na. Tapos po, pagkababa po, lagi po sinasabi ng pamangkin ko, si Elkie, kami po, si Nico, na baunin niyo na yung lamig kasi pagka pumunta tayo sa sakyan, magpapawisan na naman tayo. Tapos yun po yung grabe po yung comfort po ng Lord sa amin. Sabi ko talaga, Lord, bibili na ako ng sasakyan next year. Sabi ko, pero baka pagtapos na po na kasi ang dami po talagang pinagkakagastosan pa. Tapos, alam niyo po yung parang nagbigay ng signal po yung Lord sa amin nung umattend po kami ng kasal po ng kaibigan niya. Meron po kami sinakyan na Grab driver na naririnig po niya, Christian din po pala siya, naririnig po niya yung pinag-uusapan namin kasi sabi ko, labid, basta ako bibila ko sa sakyan next year, gumaganon talaga po ako sa Grab driver, sa kanya, naririnig po niya. Tapos sabi po ng Grab driver sa amin, ay ma'am, bibili kayo ng sasakyan, ganito na lang bilhin nyo. Pinakita yun. Alam niyo po yung Grab driver po na yun, nag-refer po siya sa amin ng mga sales agent. Pero yung mismo sasakyan po ng Grab driver, parang 1 month na palang nakakuha. Yun po yung mismo din po na nabili namin sasakyan. Tapos alam niyo po parang binigyan na po kami ng trial ng Lord na ito yung bibiling makukuha niyo sasakyan. Parang ganun po yung sinasabi ng Lord. Pag uwi po namin, nag-uusap-usap po kami kasi po ang pagiging plano po namin sa akin na po nakapangalan pero kay Papa po at kay Mama po yun. Pero kami po yung mag-aano po doon, magpapaya doon sa sasakyan. Nung wala pa po, sakto 1 linggo lang po yung preparation po nung binigay na po ng Lord yung sasakyan. Nagulat po kami na, Lord, grabe, parang napaka-imposible, Lord, na approve lahat po ng baka na nag-CI po, in-approve po lahat, parang nagagawan pa nga po. Nare-release na po yung sasakyan, may tumatawag pa po sa aming bako. Para po, i-approve po. Sabi ko, Lord, ganun po pala yung grabing peaceful ng flow pag galing po sa inyo. Tapos every time po na sumasakay po kami ng sasakyan, lagi pong binabanggit po namin, thank you Lord, hindi na kami mainitan. First time po namin
nag-parking po na sa Sir. Alos may iyak po kami kasi sabi namin, Lord, grabe siguro yung pinakikita mo sa amin na challenge. Siguro sabi ng Lord sa amin, ayoko mainitan kayo. Ayoko mainitan kayo. Bigyan ko kayo sa sasakyan. Ano ba naman yung sasakyan na yan? Para hindi kayo mainitan. Ngayon po, nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sabi ko nga, in good times and bad times talaga kung nararamdaman po namin na kasama namin ang Diyos. Ayun po. Naiyak ako. Thank you po. Para yan sa buong pamilya na yan kasi family card na yun. Opo, opo. Ipapasok. Sinating mo. Salamat ako sa Panginoon dahil binigyan pa niya ako ng dalawang mahabang buhay at nalampasan ko yung dalawang operasyon ko. Kaya natatatag po niya ako, ginagabayan niya ako. Kaya lagi ko napasalamat talaga. Sana po pagalingan niya ako na tumulong na hindi ko kailangan niya. Siya pa po yung aking hindi na po magalaban palakarin sana po niya. Dahil kami dalawa po pareho may sakit. Yung anak kong diabetes, sana tanggalin yung diabetes. Kung magpatawad po siya, dahil hindi po siya nakakapagpatawad. Lahat po nang nanakita sa kanya, tanggalin niya po yun. Para magkasundo-sundo na sila magkakapatid. Hindi po lang yung isisyo. Sabi ko, maraming Panginoon, kayo po ba nakipagpagsuko mo sa akin? Hindi ako bibigyan sa iyo. Lagi po nasa iyo, Panginoon. Ano man ang mangyari? Talutong sa puso. Mula ko gabi, yakap ng ilan dahil hindi makalagay sa anak. Nag-ano na siya. Yung umaakbang siya tapos inaakay papunta sa taas. Pag bumaba, akayin ko pa sa taas. Pag yung sa kama naman, itatayo mo po siya. Para hindi po siya mamamatay na daw, sabi ko sa kanya, nila nag-awa sa Panginoon, dahil ang Panginoon ay nagpapatawad at ang bibigyan ng lakaw. Nagtatanggal ng sakit. Maraming salamat. Yeah. Pero, yan, sabihan. May t-shirt po. Iyaw na po. Yun o. Sa'yo kami nakating. Si Tito Shams. Makita mo yung dala. Papasalamat ako sa Lord. In 2024. Maraming pagsubok na nangyari sa family namin. Siguro nakayayat din yung nakaisip ng mga hindi ko na alam, pastor eh. Yung simula nung nawala si Lola, parang ang hirap ng parang makabawi. Pero papasalamat ako sa inyo kasi binigyan niya ako ng lakas para makabawi mo. Ngayon 2025, i-declare na ito yung this year perfect sa lahat. Amen. No turning back. Pag hindi kayo makakapagsalita, baka yung napipil nyo hindi kayo makakatulong pag hindi kayo nagsalita. Hindi kayo matutulong din. Dahil, kailangan, kasi sa susunod na Biyernes, ano na eh, Enero na. Manibago na. Volunteer na yun. Corner. Corner. Sige po, ako po. Ako po, praise God po kasi nung nakaraan po, inatakan po si Papa ng high blood. Yung kinakwento po natin sa pinila. Tapos, yun po, parang ano po sa akin, nag-recap po sa akin yung mga nangyari nung nakaraan. Yung kinamento naman po ni Kuya Shalom about kay Lola. Kasi, nung inatakan po si Lola ng high blood din po nun,
nagkasakit po si Lola. Kami po nila ate yung nagtakbo kay Lola rin sa ospital. And then, hindi same hospital tayo, no? Pero same po ng senaryo na nung time na inatakan niyo po si Papa is kami din po ulit yung nagtakbo kay Papa. And then, ang inano po sa akin ng Lord is lahat po kami nung nataranta po kami, parang na-shock po kami na natulala po kami. Kinakwento sa akin ni Kuya Rem na ano na nag-cellphone daw po ako, naglalaro po ako ng parang laro-laro lang. Tapos bigla pong namatay yung cellphone ko, nagulat po siya. Kasi yung time na po noon, talagang naaano po ako, parang natutuwa po ako na yung nangyari nga po kay Lola, about sa ganun, fresh pa po. And then, sabi ko, Lord, parang parang ang sakit, gano'n, nararamdaman ko nun. Hindi sabi ko, Lord, alam ko pong mabuti ka, Panginoon. Na sa iyo ang pananampalataya namin, na ginagawa namin lahat. Lord, kakawala lang ni Lola. And then mahirap sa amin, sa part namin na yun. Kasi, sabi po si Lola, isang Lola na lang po namin sa Binara po na mismong part ng ano namin. Kumbaga siya po yung pinaka-Lola na lang po namin kasi si Lola po, wala na po. Kumbaga si Lola na lang po talaga yung pinaka-Lola po namin. And then nawala pa po. Sabi ko, Lord, kung ganito man yung mangyayari, Lord, gusto ko, Lord, na iparamdam mo, Panginoon, yung blessing mo. Kasi hindi mo man totoong birthday ngayon, Panginoon. Ano po yun, 25, December 25 po na nangyari. Lord, pero nung ito yung nga, yun po yung prayer ko na hindi mo man totoong birthday, Lord, pero alam ko, Lord God, na kahit na sineselebrate namin yung birthday mo, mas binibless mo kami. And then, lumabas po yung result po ni Papa. Lahat po normal. Praise God po. Kaya, ayun po. Sobrang natuwa po ako sa Lord. Sobrang napakabuti mo kasi talagang kumikilos ka sa buhay ng bawat isa. Kumbaga, we walk by faith, not by sight niya po talaga. Ayun po. Praise God. Kanya-kanya pasasalamat ka. Ako naman, sabi sa Psalm 136 verse 1 to 6, puro give thanks to the Lord for His good, His faithful love endures forever. Give thanks to God of gods, His faithful love endures forever. Give thanks to the Lord of hosts, His faithful love endures forever. Give thanks to Him who alone does mighty miracles, His faithful love endures forever. Give thanks to Him who made the heavens so skillfully, His faithful love endures forever. Give thanks to Him who placed the earth among the waters, His faithful love endures forever. Actually hanggang sa verse 26, puro His faithful love endures forever. Totoo na pag-ibig ng Panginoon ang nagsusustain sa atin. Yun ang magiging pinaka-anchor sa buhay natin. Especially sa mga situation na hindi mo naiintindihan, sa mga situation na nahihirapan ka, sa mga situation na parang hope against hope. So, 2024 indeed is very challenging year para sa akin, even as a family. Siyempre, gaya ng sinasabi niyo, parang hirap pagka nawalan ang loved one. So, dahil nawalan si Boy, sabi ko nga kay God, ang daming nagbago, ang daming changes, adjustment na nangyayari. And the more na parang makikita mo yung kakulangan, someone is missing, parang ganun. Pero, ang lagi lang pinapaalala ng Lord sa akin is, ano man ang nangyari, hindi nagmaliw, no? That the love of God does not change. He's still the same God whom we can trust even sa susunod pa. So, kung mag-look back ako sa mga sitwasyon, yun talagang love ni Lord mag-sustain. Kung wala si Lord, sabi ko nga, saan kaya kami pupulutin? Yun yung nakita ko na advantage natin na nasa problema tayo. Pero sigurado tayo medyo sa nagmamahal. Kahit sa mga moment na feeling natin, nag-iisa ka, pero andyan ang Diyos na umaalalay sa iyo. No? Yung presensya niya, assurance natin na hindi lang presensya, kundi yung presensya niya na ang daladala ay yung pag-ibig niya. The warmth, no? Embrace of God. Kahit hindi pa natin siya nakikita, pero nararamdaman natin yung
pagpapahayag ng Lord na mahal niya tayo sa kabila ng nangyayari. So sabi ko nga, Panginoon, napakabuti mo kasi kahit sa nanay ko, sa tatay ko, kahit kailan ko, siguro kung hindi Christian, di ba, pwedeng magtampo sa Diyos, pwedeng magbibelde sa Diyos, pwedeng susukmaan ng Diyos, yung parang sisisihin ng Diyos, yung mga gano'n. Pero dahil mas malaki yung pag-ibig ng Diyos, yung sa sitwasyon na dinadanas natin, nabubura yung mga bagay na nag-doubt ka, mga bagay na parang you feel weak, kasi yung love ni God nakaka-strengthen sa atin. Kaya nagpapasalamat ko sa Panginoon kasi nga, most of the time, I always speak, no? Nag-share ako ng gospel sa mga namatay. It's too easy for me to tell na andyan ang Lord, who will strengthen you, hindi kayo nag-iisa, kung kayo ay ulila sa Ama, si God ang Father ninyo, ulila kayo sa Ina, si God pa rin ang Mother ninyo, yung mga ganon. Tapos eto ngayon, naranasan ko na realidad, no? And it's truth. So nakita ko na, yung word ni Lord, yun talaga yung makakapag-sustain. And what the word that will sustain is His love endures forever. He is faithful God, His love endures forever. So hanggang sa wakas ng ating buhay, ng ating pinagpangawakan, yung pag-ibig ng Panginoon. So yun yung magiging nag-a-anchor sa atin. We can stand strong against all situations. Parang kumikita na natin na habang tumatagal, mahirap ng pahirap ang buhay, pero ang outset, makita natin na kung na-sustain ka ni Lord sa pag-ibig niya before, kaya ka pa rin niya i-sustain sa susunod pang mga tayo. Kaya panghawakan lang natin yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Word daw. Okay daw po, Pastor. Volunteer na. May pawis. Ang pangalan ng ating gathering kay Year End next week. Kaya bumubuin namin ang pagsalamat. Hello po. Magandang Christmas. Thanksgiving po sa ating lahat. Yun lang po. Nagpapasalamat ko po kay Lord strength na binibigay niya sa amin araw-araw. Kasi yung sabi nga namin, grabe talaga 2020 po. Parang hindi namin expected. Akala namin noong 2023. Sabi namin, siguro parang maraming magandang mangyayari sa 2024. Binaw po talaga. Challenging pa lang 2024 na binigay sa amin nila. Pero in spite of all, God is good for us. Dahil nga sabi ni Mama Nel, mahirap talaga mawala ng mahal sa buhay. Especially pag yung head of the family. Parang hindi mo alam kung sabi ko parang Lord, pwede ba matulog muna ako tapos bangon na lang ako 2020. Wake me up. Skip na lang yung 2024 kasi siyempre October nawala si yung father ko namin, si Daddy. Sabi ko, paano kayo magpapasko? Parang pag Pasko, kailangan masaya. Siguro nahirap ko rin masaya. Parang mahirap pang bumangon, bumalik sa dati mong ginagawa, papasok ako ulit sa school na parang kailangan gawin mo na parang kailangan mong bumalik talaga sa dati natin, sa mga ginagawa natin. Hindi, babahay natin sa rin natin. Pero meron tayo mga sa school, work, ginagawa. And yun lang po, sobrang thankful pa rin kami kay Lord kasi binibigyan kami ng lakas araw-araw na gawin yung mga bagay konti-unti at bumangon ng po. Amen. Hindi madali yung taong 2024. Pero mabuti ang Diyos. Hanggang ngayon, lungkot. Pero yung face niya na pinakita na araw-araw. Hindi normal yung buhay kasi may nawala siya. Pero nakaramdaman namin yung
Reels niya araw-araw yung siguro ngayon kasi namimiss pa namin sa FB. FB talaga sa pag-ising, pag-uwi ng ano ko. Kailangan lang namin na Lord, kung sustain us kasi patuloy naman namin nararamdaman yung everyday. Yung hope, nandoon, na binibigay sa amin na we can face the day. We can face ayun po, siguro dahil lahat tayo yung mga natin sa buhay masakit mawalan pero andun yung pangarap natin na someday magkikita-kita tayo ng Lord. Kung pinipino sa Lord, hindi nagtatampo, hindi nagagalit sa Lord. Basta hanggang ang hope natin na patuloy siya mabuti kahit tapat kailan sa hindi nawawala yung naiisip natin sa naalala siguro mo. Everyday naalala pero pinapaalala pa rin ng mga anak ng ano pamilya ay report ano ba yung sinasabi ni Albert nalulungkot Kuya Lambert ganun din kami tabi-tabi kami magkakasaklaw every corner ng house laging sa sasakyan laging nababanggit si daddy so ayun pa rin po Lord, ang sinulat-sula at alam natin na bago po siguro makasama natin. So let us hear na lahat ng mga mahal natin sa buhay ay makakasama pa rin natin sa kung nauna lang sila. Praise the Lord. Ano na yun, naiyak sa namin. Patuloy natin. Meron pa ba? Sabi sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God. In everything give thanks. Ano man daw yung nangyari sa atin sa 2022? Pasalamat natin. Sabi nga nung isang good or bad, praise the Lord. Good or bad, thank the Lord. Naibenta na natin yung, di ba? Si Pastor na praise the Lord. Pag may nangyayari hindi maganda, kaya maganda, yung sa kanyang sa saya, good or bad, praise the Lord. Good or bad, praise the Lord. Nainis yung kanyang kasama sa misyon. Wala ka namang sasabihin pa sa good or bad, praise the Lord. Isang araw, itong kasama niya sa mission sa amin. Naputulan ng daliri. Sabi ng pastor, good or bad, praise the Lord. Nainis na siya. So, sa susunod, hindi na ako nasama sa mission mo. Nalakulong ka na ng good or bad, praise the Lord. So, nag-mission si pastor sa Africa. Napunta si pastor dun sa lugar na kumakain ng tao. Paano ba? Ang nangyari ay nahuli si pastor. Nahuli. Tapos, lagi na sinasabi mo, good or bad, praise the Lord. Yung isa ring kasama niya, awol siya kay pastor. Nahuli rin. Tapos nung in-examine na yung kanyang katawan, ito palang tribo na ito, kapag may kulang sa parte ng katawan mo, hindi ka na nakakainin kasi na-opera na sa Diyos Diyos. Sabi niya. May nakikita ko tuloy na nila. Sabi niya, reject yan. Para sa Old Testament, no, kailangan without blemish.
Eh, ganun din ang paniniwala ng tribo na yun. So, pinawalan yung ano. Oh, sabi niya, puti na lang putulan sa lila ko. Sabi niya, nung nagkasalubong sila ni Pastor, kasi Pastor, sa milagro ng Panginoon, nag-good or bad din, praise the Lord. Nakita sila sa gubat. Sabi niya, sila yung nauna, Pastor, talagang good or bad? Praise the Lord. Bakit? Sabi naman, hindi ako kanain. Ako rin, good or bad kasi naman, nag-milagro ang Panginoon, hindi rin ako nakain. So, in everything give thanks, good or bad, good or bad. Yeah. Sabi na, sa lahat ng bagay, dapat tayo magpasalamat. Hindi dahil sa nangyari sa iyo, o ano man ang nangyari sa iyo, na good or bad. Yung giving thanks dito, that is the will of God. Maaaring yung nangyayari sa atin, hindi will ng Lord o ayaw mo. Pero yung thanksgiving, whether good or bad, yun ang will ni Lord. Nakuha niyo ako? Hindi yung everything. Kasi in everything, hindi naman will ng Lord. Minsan na nangyayari sa buhay natin. Pero, maaaring hindi nga will ng Lord, pero ang will ng Lord is to give thanks. Kasi pinakikita mo, yung tinatawag na pagre-rely mo sa Panginoon, yung faith mo sa Panginoon, na kaya itong i-turn around ng Panginoon. Lagi kong nasasabi rin nung nandun pa ako sa isang mission. Reklamo. Tigas ako. Talagang nagkasakit na. Kaya nung nakwento ko nung nanaginip ako, na sinusundo na ako ng dalawang anghel. Pero hindi anghel de la guardia. May buntot at saka may buntot. Tapos, natutunan natin sa zona, kapag may ganon, makikipaglabang ang nagtatangs. Di tangs ako sa panaginip. Sabi pa naman nung dalawang alam ko yung tangs mo. Sabi gano'n. Alam namin yan. Sabi gano'n. Yung tangs mo, tangs nang nagre-reklamo. Halika na, sasama ka na namin doon. Sabi gano'n. Alam nyo, inalaw ng Lord na yung bagay na yun, at yun na nagpabago sa akin. Kahit na pastor na ako, nagre-reklamo pa rin ako. Ang ano doon is, talaga ako nito. Sa panaginip. Hindi ka na, nagre-reklamo pa naman. Kaya ano sabi ko, pagkagising ko, Panginoon, mula ngayon, matigas man ang ulo ng ulo, magpapasalamat pa rin ako sa iyo. Because in everything we thanks, it is the will of God na magpasalamat tayo. Ano man ang nangyayari sa atin. Sa lahat ng nangyayari sa atin sa 2024, whether will ng Lord o hindi, ang will ng Lord talaga is magpasalamat in every situation. Kasi ang pagpapasalamat ay pagpapatunay na nakadepende tayo sa Diyos. Alam natin na the Lord can change any situation kung tayo nagpapasalamat sa Lord. The Lord can provide kahit sa tingin natin parang walang nangyayari. Sabi nga rin po ng isang testimony ng isang pastor. Retired na siya. Dati siyang nag-mission sa bundok. Sabi niya, ano po yung pinakamagandang maiiwan yung testimony? Sabi niya, ang Panginoon sumasagot sa lahat ng panahon. Kahit nagkukulang ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Isang araw, nung kami ay nag-mission pa, wala kaming pagkain. Wala kaming pagkain. Pero sabi niya, Panginoon, salamat po sa iyong provision. Kahit wala kaming hawak na tinatawag na pagkain ngayon, alam namin, Panginoon, na magpo-provide siya. Salamat po, Panginoon. Ilang kaya sino mo kasama na lalaki. Maya-maya, pagtingin niya doon sa bundok, may mga kababang mga 21 inahin. Pababa siyang gano'n. Tapos pumasok sa bakuran niya. Ang ginawa ng 12 itlog, ay 12 itlog, pero 12 inahin, nang itlog,
Doon mismo sa ano niya. Kaya nung pagkapagitlog, umuwi na yung mga ano, yung mga inahin. Mga inahin. So inipon niya, because he's an honest man, pumunta siya doon sa bahay nung ano, yung may-ari nung sinosolo niya. O yung manok mo, sabi nga nun, nangitlog sa amin. Para sa itong itlog ng manok mo, sabi nga, hindi ako naniniwala sa iyo. Bakit? Bakit? Kasi dito, sa tanang buhay ng mga manok na yan, hindi yan nangitlog. Kaya sa iyo yan, gawing hindi yan sa amin. Ilang araw di mo kung mangingitlog yung manok. So, pag mangingitlog yung mga manok, bababa doon sa mismo sa lugar niya. At siya naman, taga-ipon nung isang itlog, siyempre isang beses, isang araw lang nangingitlog. Ganon na provide ang Panginoon sa kanya, sabi niya sa kanyang testimony. Kaya hindi pwedeng ang Panginoon ay tawaran doon sa kanyang provision. Sapagkat sasagot at sasagot ang Diyos sa ating mga panalangin na may pasasalamat. Diba sabi nga ano man ang hingin, masalamat ka na tatanggapin mo ay ito ay matatanggap. Kaya nga, by 2025, pagtangan pa rin natin yung ating pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakaganda sa feeling ng isang tao yung kapag ikaw ay nagbigay, ina-appreciate yung ibinibigay mo. Di ba? Naramdaman nyo ba na yung, lalo na kaya sa panahon natin ngayon na talagang pasalamat tayo, kapag naninigay tayo, kahit nangangaroling, hindi masama ang loob mo. Gumaga ang ano mo, di ba? Tapos nung for the very first time, nagpamasko ako sa dalawang anak kong lalaki. Medyo malaki-laki. Medyo malaki-laki. At sabi ko, yun pala yung feeling ng tatay na nakakapag-provide ka sa mga anak mo. Sabi ng Lord sa akin, alam mo anak, ganyan din ang nararamdaman ko kapag ako'y nagbibigay sa mga tao. Hindi karabutan para sa akin magbigay dahil masaya ang loob ko na magbigay. He is the great provider. Yung salitang provider galing sa provideo. Ibig sabihin, bago pa dumating yung ating mga pangangailangan, nakita na ng Diyos. At nagpo-provide na siya. Nagre-ready na siya. Kumbaga sa isang babaeng buntis, yung mga magulang, hindi handa na yung biberon, yung gatas, mga ano. At enjoy sila kapag yung anak nila ay merong natatamasang mga pagpapala galing sa magulang. Mas higit pa doon ang nararamdaman ng Diyos. Kaya nga, sabi sa John 3, for God so loved the world that He gave. Because God is love. At ang taong nagmamahal, meron niya mga tinatawag na language of love at isa doon yung gift giving. At ang Panginoon, ang mismong ultimate gift niya sa atin, kaya ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga ni Biko, hindi man 25 ang tunay na araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. But the real reason for the season is Jesus Christ. Although corrupted ngayon yung tinatawag na sa celebrate ng Pasko, kung ano-ano na ang nakapasok sa celebration. And yet, sabi nga, ang sentro, kung tutuusin, God lives in eternity. And always, ang lahat ng bagay, always now sa Kanya. Kahit may kalendaryo tayo, mag-celebrate tayo. Ang time sa Lord, always now. Kaya nga pwedeng araw-araw kasi. Pwedeng araw-araw kasi. Kaya araw-araw din tayo magbibigay. Kasi ganoon ang ating Panginoon. Hindi siya apektado ng time. He is beyond time. In fact, He is the creator of time. Kaya ang
Sa 2025, although under time din yun, salamat tayo Panginoon sa Panginoon. Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Ika tinuri niya, sundin ang loob mo dito sa lupa dahil sa langit. Gusto ng Diyos sa langit, always be. Pero pa nga doon, bago pa yung verse na yun, rejoice forevermore, pray without ceasing, sabi sa 16. Sa 16, rejoice forevermore. 17, pray without ceasing. Pagdating nung tinatawag na 18, ang kami yun, kaya, alam niyo yung taong lagi nagpapasalamat, kasiyahin niya. Hindi lagi nagsimama. Kasi ano man mangyayari sa kanya? Alam naman natin na sa Romans 8:8, lahat ng bagay pinaglalapit-lapit ng Diyos. Para sa mabuti. Maaaring yung bagay na yun hindi kasama doon sa perfect will ng Lord. Permissive will lang. Pero God will turn it into, sabi nga nun niya, because God loves us, ito-turn around niya yan para sa kabutihan natin. Kaya may mga nagte-testify na mamamatay tao, mga rapists, mga magnanakaw. Kapag sila ay nakakilala sa ating Panginoon, yun ang nagiging testimony nila. Yung kinahihiya nila nung araw, yun ang ikinabibless ng maraming tao. At kung minsan, nagiging dahilan upang yung mga tao rin na may ganong kasalanan, lumalapit din sa Diyos. Kasi nararamdaman nila na may pag-asa pa rin pala. Alam niyo ba yung pagre-reklamo ay nakakaano rin yan? Yung tawag na? Nakakahawa. Pati yung pagpasalamat, nakakahawa rin yan. Kaya, lalo sa mga magulang, kung madalas tayong magre-reklamo, huwag kayong magtaka kung yung mga anak ninyo nagre-reklamo. Kasi kahit di man natin sila turuan na magreklamo, dahil nakikita, knowingly, tinuturuan natin sila magreklamo. Kaya, ang maganda ay patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. Kasi positive yun, laging positive. Ang sabi nga ay positive spirit. Pero fruit of the Holy Spirit na nakikita yung pagkakristyano sa buhay na. Kaya nga gusto ng Lord, this is the will. This is the will. Thanksgiving in Christ Jesus concerning you. No? God is always do things concerning us for the good of us. Kaya sa araw na ito ay patuloy nating pasalamatan yung mga ilalagay pa sa ating isipan, ibabalik tanaw sa atin ang ating Panginoon bago magbagong taon o kaya araw-araw. Panginoon, salamat. It's about time na yung mga ipapaalala sa atin ng Diyos, Panginoon, salamat. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng pasasalamat. Kung ano man ang itaisip niya sa atin, sa mga nagdaang. And in fact, ang pinakamagandang pasasalamat natin is because of His grace, because of His mercy, iniligtas niya tayo. And dahil siya ay nangako sa Genesis 3:15, yung sinabi niya na ikaw at ang babae maglalaban, sabi niya kay Abbas sa chapter. Sa unang pagkakataon pa lang na ang tao ay nagkasala, nag-provide na ang Panginoon ng solusyon. Na darating ang isang Mesiyas sa Genesis 3:15. No? Yan yung tinatawag na proto-evangelium. Ibig sabihin, that is the first mention ng ebanghelyo ng mabuting balita. Kasi yung seed yan, si Jesus Christ. Pag-aaway, yung tinatawag na pag-aaway na yung He will strike your head is yung because of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, tinalo ang kaaway. At yung kaaway naman will strike his head. Ibig sabihin, yung suffering and dying ng Lord sa krus ng Kalbaryo. At itong mga bagay nito, maaaring parang hindi magandang pagkakataon na senaryo.
Kasi nalungkot ang langit eh, namatay si Jesus Christ. Pero, na-turn around ng Diyos. Alam niyo ba na, sabi sa, I think Peter 5:18 ba yun? Na itinalaga na even from the, before the foundation of the world, predestined or foreordained si Jesus Christ na mamatay para sa atin. Nung magkasala ang tao, hindi na sorpresa ang Diyos na magkakasala tayo. In fact, from the eternity past, pinaplano pa lang ng Diyos, alam na ng Diyos magkakasala si Adan at si Eva. At hindi na sorpresa ang Panginoon. In fact, from the eternity past, na plano na ng Diyos, sabi niya sa Hebrews, sabi ni Lord Jesus, yung mga handog ng mga tao, hindi mo gusto yun. Kaya ikaw ay naghanda ng katawan para sa akin. In the multitude, sabi nga ng mga sinulat sa Biblia, it speaks about me and the redemption. So, noon pa lang ay talagang naplano na ng Diyos. Siya nga sabi sa Revelation pa, He was the Lamb that was slain from the very foundation of the world. Hindi pa nakakasala ang tao, may provision ng Lord. Kasi providence yan. Providence. Pati sa kasalanan natin. Kaya yung araw ng Pasko, hindi lang yung natatapos sa araw ng Pasko. Kasi ang kumpleto niya sa Marso, yung Quaresma. Yun yung complete package ng salvation ng ating Panginoon, ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo at ang Pasko si Kristo. Hindi yung happenings, kundi ang Ebanghelyo o good news is a person, not a season. Si Jesus Christ. Kaya nga, kailangan ang sentro palagi ng sinasabi natin pag-Pasko, pag-celebrate ng Pasko, ay ang ating Panginoong si Kristo. Dahil kung walang Panginoong si Kristo, wala itong ano natin. Although, yung iba, inaalis na siya eh. Merry Xmas. Diba sa algebra, yung X ano. Hayaan natin na si Jesus Christ talaga ang sentro. Kay araw ng Marso, kay araw ng December, o ano man yung September man, o October man yung araw ng kanyang tinatawag na pagsilang. Alam natin na kasi pag December, mababait ang tao eh. Tatapat ka lang, kakanta ka sa harapan ng bahay, bibigyan ka ng 20, kahit 20. Bibigyan ka. Tumapat ka ng Enero o kaya Marso, hindi ka bibigyan. Bakit? Kasi akala natin Disyembre lang. Supposed to be araw-araw. Araw-araw. Araw-araw din ang papasalamat mo. Ito yung unang ebanghelyo. Pro-evangelic. Ibig unang pagsasabi, pangako ng Diyos. At ang ebanghelyo ay si Kristo. Hindi reliyon. Hindi okasyon. Kundi si Kristo. Christ must be the center of our occasion. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon. Always give thanks. For this is the will. Yung po tayong sandali. Ano pa yung mga bagay na ipaalala sa atin ng Holy Spirit? Salamat natin sa Panginoon. Nakaaway mo yung boss ko. Pasalamat mo rin sa Panginoon. Baka may mga bagay na bigyan ka ng bonus, 13 month, o kaya ay promotion, pasalamat mo yan sa Panginoon. Maring pwede rin na may nakaaway ka. At hindi ka na pinapansin. Sa about time na pagpasalamat mo sa Diyos na balang araw magkakasunod. Always give thanks. For God will make a way
when there seems to be no way. Panginoon, salamat po sa maraming bagay na iyong ipinahintulutan. Katulad nga rin ng kanta sa amin, maaaring hindi maganda, masakit sa dibdib namin. And yet, Lord, hindi sa bagay na iyon, sa pangyayari sa buhay namin na kami ay magpapasalamat sa iyo. Kundi, salamat sa kalakasan, salamat sa comfort, sa lahat ng sitwasyon, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, ni pinababayaan mo. Salamat mo, Panginoon, sapagkat kalooban mo na kami ang magpasalamat. Alam namin, Panginoon, na may mga tao na walay sa amin, may mga tao na nakagalit namin, may mga tao na naging maayos ang aming relasyon sa kanila. Salamat mo, Panginoon, salamat. Sapagkat hinanais mo na kami ay maging mga mabubuting tao, Panginoon. Kasama ang pagbabago sa buhay namin, O Diyos, na walang pagsubok na dumating sa aming buhay, Panginoon, na hindi namin kakayanin sapagkat kasama ka namin sa lahat ng bagay, Panginoon. Hindi namin ito kaya personally, and yet, sabi mo, sasamahan mo kami, Panginoon. Umapit lang kami sa iyo at lalapit ka rin sa amin. Sabi nga, Lord, for your yoke is easy and your burden is light. Salamat po, Diyos, sa pagmamagitan po ng pananampalataya tinatanggap namin ang mga bagay na ito. Dahil alam namin, O Diyos, may maganda kang plano na hindi namin nakikita. For your ways are higher than our ways, and your thoughts are higher than our thoughts. Salamat, meron kaming Diyos na katulad ng Panginoon, na hindi kami iiwan, ipababayaan. Salamat, Panginoon, nariyan ka sa aming gabi. You are the great comforter, the great provider, healer, everything, Panginoon. Salamat po. Salamat sa mga pagkakataon na nakataba ng aming puso. Salamat sa lahat ng pasasalamat na maging bunga ng aming gabi, marinig mo sa aming gabi. Salamat po, Diyos. Sabihin mo si Panginoon, salamat po. Salamat po, Diyos, sa oras na ito at sa darating pang mga taon ng buhay namin. Sa mga success, even failures, alam namin na mga failures are just temporary, Panginoon. Failures are stepping stones for success. Natututo kami, Panginoon, sa mga failures namin upang kami, Panginoon, ay magtagumpay sa buhay. Mga pagsubok, ginagamit mo lang upang kami magtagumpay, lumago, maging mabunga, at magamit sa iyong alit. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyo. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Salamat sa Holy Spirit. And in everything, Lord, salamat. Whether good or bad, we praise you and we thank you. Ito po ang aming dalangin. Sa kanan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Everybody will say, Amen. Salamat po sa inyong lahat. Sabihin ko, salamat. Thank you. This love Thank you. Thank you. Thank you.
Punta tayo doon. Gas natin yung mga puti. Yung mga puti. Yung mga puti. Yan ang pupuntahan si Tumawa ka. Ay kasi nag-exercise kami ganito. Alright. Yun, no? Oh. Big glass up. Ang big boy. Eh! Michael. Ayun, no? Nabalik na. Balik ka. It's Ito po, tita. Nagkita sa plato? Ayun. Love, punta mo lang sa sasakyan. para tuloy-tuloy. Love, patuloy mo lang muli. Ayaw nga.